Hello. Good afternoon, everyone. Or good morning, good evening. Bali, ang gagawin natin ngayon is we are gonna activate. Wait lang. Isa-isay natin sa notepad para lang. Isa natin yung video natin. Una is i-activate natin yung Windows 2008 R2 Windows Server. Wala. Windows Server 2008 R2. Gagamitin natin yung Windows Loader. Windows Loader by DOS. Yan. So, prerequisite natin dito is kailangan natin mag-download ng Windows Loader. So, pwede natin i-download dito. Wait. Yan. Bigyan ko kayo isang link. Windows Loader by DOS. Download. Ito, dito sa may Internet Archive, pipindot nyo lang to and then download nyo. Though, bago yun gawin, kailangan nyo muna i-off yung antivirus ninyo. So, to turn that off, kailangan nyo munang gawin is pumunta sa Privacy and Security, Windows Security, sa Virus and Threats. Yan. Gagawin niyo is i-turn off nyo muna. Dito sa Manage Settings, i-turn off nyo yung real-time protection. Vital din to kasi hindi natin magagamit yung Windows Loader kapag naka-turn on pa yan. Kasi i-delete nyo lang diretso yung file. Since sayang nga ng Windows na paggamit sa atin to. Since nga, libre. Pirated. So, ayun. Ang gagawin lang natin is, ayun nga, ito-turn off lang natin yung antivirus natin. And, ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa isang folder na ilalagay natin sa disk C natin. So ito, meron na ako ditong nakahanda. Andito na yung Windows Loader na ISO natin. And then some additional files na kakailanganin natin sa second agenda natin, which is number 2. Add users dun sa group natin and add them to different groups. In our case, ang kailangan natin is from BSIT first year to fourth year. Kailangan, kumbaga, kung sino yung mga nasa master list, ilalagay natin sila in those groups. Kunyari, BSIT S1A. Bale, ilalagay natin yung mga users neto. Yan, dapat nakalagay dito is yung first years natin na nasa master list. So with that, dito yung script na to. Yan. Ito yung mga kailangan natin in order to ito yung script na kailangan natin kasi kapag inisa-isa natin yan, which I will show you later, kapag napakita na natin yung, pag naon natin yung virtual box, kakailanganin pa natin na isa-isahin yan. Sa sobrang dami nito, baka abutin tayo ng siyam-siyam. So, ayun, save natin to. And let's start up our virtual box. Pero, first and foremost, i-connect muna natin yung shared folder natin. So, as you can see, wala pa nakalagay dito. Add tayo ng shared folder. Folder path. Other. And then, pupuntahan natin yung folder natin, which is nandito sa C, dito ISO. Yan, select folder lang. Then, i-read only lang natin and auto mount. Okay, goods. Okay. Then, okay ulit. After that, you are done. Set up muna natin ulit yung pinaka-agenda natin, which is yung sa notepad. Wait lang, wala na naman yung notepad natin. So, yun nga. Yan. Proceed with adding. Okay. So, ayun na. Nag-on na. Tanong, kita pa ba? Kita pa tayo. Okay. Hindi muna tayo mag-press. And then, start Windows normally. Enter lang.
before all else, since na-add na natin yung shared folder, kailangan natin dito munang gawin is muna tayo sa devices and mag-insert ng guest edition CD image. Gawin natin yan after ma-turn on natin or makapag-login tayo dun sa mismong server natin. So, ayan. Ayan lang natin. Okay, medyo matagal-tagal. Ayan lang natin. Yan. Ayan. Alt-delete. Or pwede din sa input. Alt-delete lang. Okay, ayaw niya. Sa input na lang tayo. Insert Control Alt-delete. And then yung password natin, Alvin at 123. So, nakabalik na tayo kung nasaan tayo nung nakaraan. Bale, hindi pa activated yung Windows natin. So, ang kailangan natin gawin muna nga is install yung guest editions na CD. Wait, fill in muna natin to. Oh, ang dami nagbubukas. Saglit. Tapos, yan, kahit ano na muna yan. Okay lang. Yan. So, yan. Pag tinignan kasi natin yung setup, wait lang kasi yung pinaka-setup natin. Ito, computer management. Yan. Hindi pa kasi activated yung Windows natin. Ito. Hindi pa activated yung Windows natin since hindi nga natin siya ginawa nung nakaraang video. So, ang gagawin natin, install muna natin yung guest editions. So, devices, insert guest editions image. And then yung guest editions image na yon is mag-appear na lang dito sa computer natin. Yan. Ito. Yan. I-run lang natin yung application na to. Yan. Next lang. And then, what this will do is, pwede na nating i-access yung mismong shared folders natin. So, yan. Para mabilis, i-check lang natin, then install. Yan. Kailangan natin mag-reboot. Finish. And then, yun. Tapos na natin i-install yung guest editions. So, ang mangyayari is, pwede na natin i-access yung shared folders na ginawa natin kanina. With all those files na nandun sa ilagay nating folder. Dito sa ISO. Yung ito. Yan. Ito dapat ma-access natin yan. Access natin. Okay. Tayo lang ulit. Pagkatapos nito, gagawin lang natin is, pwede na tayo mag-proceed sa pag-add ng groups or users. Yan, Alt-delete. Yan, Control-delete pala. Right control, delete. Nagkakamali ako ng pindot. Alvin at 123, pasok. So, ayun. Pagkatapos natin i-reboot, galing sa pag-download natin ng guest editions, ayun, may kita nga natin dito yung activate Windows is, ayun nga, nakalagay is not activated. So, para i-activate yan, kailangan lang natin nung file ni DAS. Yun. Ulit, daming nagbubukas. Well,
Ito na lang yan. Yan. So, kukunin natin yon galing sa dito. Yan, gumagana na yung ano natin eh. Yung mismong Windows Loader. Kasi ang gagawin natin, kakopy lang natin itong mga files na to sa desktop natin. Yan. Skip muna natin kasi may na-add na ako kanina. Skip. Ayan. Bale, andito na yung mga kailangan natin. Ayan. Yung Windows Loader, i-run lang natin. Run lang natin yan. Run as administrator. Yan. Ulit. May doble-doble kasi yung pag-run ko. Yan. Ayan na. Meron na tayo dito install, di ba? So, ang gagawin na natin, install lang. Then, hintayin lang natin. Then, after this reboot na mangyayari, activated na yung Windows natin. Yan. Restart. Hintayin lang natin. So, tapos na natin to. Tapos na tayo mag-activate ng Windows. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin. Yun. Ayan na. Control delete. Gagawin at 1, 2, 3. Pasok tayo. Yan. So, kapag tinignan natin yon ulit, hanapin natin. Oop. Saglit lang. Yan, activated na. Activated na tayo and thus we can now continue with our number 2. Yan, tanggalin natin to. Yan, proceed with adding users to groups. So, ang gawin muna natin is mag-add muna tayo ng isang user. Ulit. Yan. Add tayo ng isang user gamit yung add tayo ng isang user sa domain natin. Yan. Oop. Yan, as you can see, ito yung mga ano natin. Mga nandito, meron tayong guest, meron tayong admin na user. So, ang gagawin natin, gawa muna tayo ng group. Yan, group name, group 5. Yan, group scope, group type, okay lang yan. Yan, so meron tayong group. Yan, as you can see. And then, lalagay natin si John Doe. John, wait, initial C. John, okay, wag na. John Doe. Then, lagay natin sa, ano na, kunyari, yung gusto nyo logon na pattern is John.Doe. Kunyari, first name, last name lang. First name, last name. Ganyan gawin nyo. Next, password. Ito, may mga configurations kayo dito na, ano, na pwede nyo palitan. User must change password at next logon. Usually, ganito yung ginagawa kapag sa mga server type. User cannot change password kapag, ano nga to? Kapag hindi mo na kailangan palitan yung password and of course, meron din ditong iba. Account is disabled, password never expires, and yada yada. So ito, lagyan na natin yung password na Alwin at 123. Confirm natin. And then, next. And finish. Yan. So mamaya, tatalin natin lagunan yan mamaya. Then ito. Log in tayo.